May dayaan sa 2025 midterm elections. May nanalo na bago pa bumoto ang bayan ayon kay ex-GND Secretary. Dagdag niya, suportado ang ginawang pag-question ni Pastor Apollo Kibuloy sa resulta ng halalan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay partner Almar Persuelo. Ito ang sigaw ng milyon-milyong Pilipino ilang buwan bago ang mismong araw ng halalan. Trending sa social media ang kaliwat kanang kilos protesta ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Bago pa ang halalan, ramdam ng marami ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa walang pakundangang korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ang pagyurak sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya't upang sa mapayapang paraan, maipakita ang panawagan para sa pagbabago, ang eleksyon ang nakita ng taong bayan bilang paraan para wakasan ang tumitinding krisis at kahirapan. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. Marami ang nadismaya at hindi makapaniwala na hindi nanalo ang Duterte senatorial seat na inaasahan sanang magsusulong ng karapatan ng sambayanan at magpapatuloy sa mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay dating Defense Secretary at 2025 senatorial candidate Norberto Gonzales, malinaw na nagkaroon ng dayaan noong halalan. Ako, pakiramdam ko talaga, medyo dadaya tayo. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales ang kanyang pagkabigla sa pagkapanalo ng ilang kandidato. Ayon sa kanya ay hindi pasok sa mga survey at ang mas matindi pa dahil sinusuka na sila ng taong bayan. Pati yung mga supporter nila mismo nagsasabi, oy, nang bilagro, nanalo yung mga kandidato natin. Kaya para sa kanya, hindi pa man nagsisimula ang halalan, ay may mga nanalo ng kandidato. Anya, magkahiwalay ang operasyon ng umunoy dayaan sa lokal at pambansang antas. Sa national level, anya, malinaw na may kontrol na mula sa itaas, mula sa sentro ng kapangyarihan, maging ang pagkakaayos ng ranggo, batay sa dami ng boto. Tila planado at sistematikong isinagawa. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Gonzales ukol sa umunoy dayaan. Hinihintay na lang din daw nila ang resulta ng mas malalim na pag-aaral. Subalit sa inisyal na pagsusuri, kapansin-pansin umano ang pare-parehong pattern ng kanyang ranking sa napakaraming probinsya na isang indikasyon na posibleng may sistemang kumikilos sa likod ng resulta. Kaya para sa kanya, panahon na upang baguhin ang mismong sistema ng pagboto sa Pilipinas. Kaya unang-una, ang gusto kong makita, magkaroon tayo ng bagong electoral system. No? Yung electoral system natin, kahit anong sabihin natin, sa dami ng hindi nagtitiwala dyan, hindi dapat na yan ang electoral system na dapat gagamitin natin. Walang tiwala sa bayanan eh. Marami nagdududa. Bakit mo pipiliting gamitin? So, ibahin natin ang electoral system natin. Samantala, kaugnay nito, suportado naman ni Gonzales ang ginagawa ngayong kilos protesta ni Pastor Apollo Kibuloy laban sa COMELEC. Sinabi ni Gonzales na nais niyang mapabilang sa mga grupo o individual na nagsusulong ng tunay na pagbabago. At isa sa mga kinikilala niyang leader na may ganitong paninindigan ay si Pastor Apollo Kibuloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ako, gusto ko sana na masali ako doon sa tama at totoo. At kailangan ng taong bayan natin ang mga mamumuno sa ganyang klaseng kilos. Huwag natin payagan na laruin lang yan o kung sino-sino. Pag nadinig ko si pastor na nagsasalita na talaga ng tunay na pagbabago, sali ako dyan. Sa huli, aminado si Gonzales na hindi magiging madali ang pagbasag sa kasalukuyang sistema, pero buo ang kanyang paninindigan na suportahan ang mga nais ng tunay na reforma. Marami na magpapail, hindi susuporta ka na lang. Meron ako mga napipili na susuportahan. Sasali ako dyan. Ako, kilala ko naman si pastor eh. Malalim mag-isip yan eh. Palagay ko, nararamdaman niya rin at pangangailangan ng tunay na pagbabago. Lalong-lalo na sa electoral natin kasi yan ang namimili ng leader natin. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Persuelo, SMNI News.